sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inilatag ang ilang hakbang para makatugon sa epekto ng El Nino. Hataw Balita. Ilang senador hati ang opinyon sa muling pagbuhay ng charter change. Hataw Balita. Korte Suprema wala pang natatanggap na sagot mula sa mga respondent sa mga petisyon laban sa confidential fund ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Hataw Balita. House Committee Chairperson naniniwalang posibleng lumusot sa Kamara ang panukalang pagpapawalang bisa sa prangkisa ng SMNI. Hataw Balita. Expelled Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. naharap na naman sa mga panibagong reklamo sa Department of Justice o DOJ. Hataw Balita. Tinaasahang dagdag singil sa tubig ipatutupad ng Maynilad at Manila Water sa susunod na taon. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita, nilatag na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ilang hakbang ng administrasyon para makatugon sa epekto ng El Nino phenomenon sa bansa. Mahigpit na babantayan ng pamahalaan ang operasyon ng mga ospital sa gitna ng El Nino para matiyak na may sapat na supply ng kuryente at tubig ang mga health facility. Pakinggan po natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. We have to keep in mind the healthcare system has to be made ready. It's ready so long as they are able to. They have sufficient power supply and they have sufficient water supply. Pag tag-araw, alam naman natin, lalo na yung mga may edad na nahihirapan sa init, ganyan. So we will have to make sure that the hospitals are operating well. Meron na nga tayong bumabalik, kaya ako nakamask dahil na-COVID ako, bumabalik yung COVID, tumataas yung pneumonia, lahat ng mga ganyan. Pinangunahan ng Pangulo kahapon, December 13, ang inaugurasyon ng Balbalungaw Reservoir Irrigation Project sa Nueva Ecija. Inaasahan na mapapakinabangan ng nasa 562 magsasaka mula sa 5 barangay ng probinsya ang proyekto. Kaugnay nito, inatasan ni PBBM ang mga kinaukulang ahensya na pabilisin ang pagpapatupad ng mga proyekto sa irigasyon at pagtatayo ng dam. Nais ng Pangulo na matutukan ang pangangailangan ng mga magsasaka lalo at maaaring umabot pa ng hanggang sa second quarter ng susunod na taon ang pag-iral ng El Nino. Pakinggan natin ang magkasunod na pahayag ni Pangulong Marcos at National Irrigation Administration Acting Administrator Engineer Eduardo Eddie Guillen. I call on the Department of Agriculture, the NIA, to assess the farmers' needs to accelerate the construction of irrigation facilities from existing water sources. I urge the National Irrigation Authority to maximize the full potential of this equipment to assist our farmers so that their yields and their incomes will increase and sufficient and affordable food will continue to be readily available for our people. Ang mga ito po ay gagamitin para ng ating mga irrigators association para sa desilting ng kanilang canals, para sa pag-repair ng kanilang irrigation. Hataw Balita. Minabuti ng pamunuan ng Philippine General Hospital o PGH na ipatupad muli ang mask mandate sa lahat ng mga tauhan at bisita na papasok sa loob ng ospital. Bagamat wala pang dapat ikaalarma sa ngayon, muling tumaas sa mga kaso ng COVID-19 sa bansa. Patay sa pinakabagong ulat ng Department of Health kung saan ilan dito ay mga health worker ng Philippine General Hospital na nagpositibo sa COVID-19 matapos mahawa sa mga pasyente. Kaugnay nito, naniniwala ng ilang ospital na dapat munang muling magsuot ng face mask ang publiko upang maiwasan ang lalo pang pagtaas nito, lalo na ngayong uso rin ng respiratory illnesses at mga pagtitipon. Ayon kay Dr. Jonas Del Rosario, tagapagsalita ng PGH,
Sa kasalukuyan ay mayroon silang COVID patients na naka-admit sa ospital. 6 dito ay mga bata kung saan 3 ang mayroong severe COVID pneumonia. Pakinggan po natin ang pahayag ni PGH spokesperson Dr. Jonas Del Rosario. Kasi po medyo nababalitaan namin na may mga tumataas na rin yung bilang ng COVID. Minabuti po namin na maging stricto ulit sa masking sa PGH po. Primarily to protect our patients po. We again reiterated our stricter guidelines to remind our healthcare workers na mag-ingat sila dahil may COVID sa ating community at siyempre ayaw po nating mapilay ang ating operasyon sa ospital. Naglabas sila ng guidelines ulit. No? Parang bumalik kami dun sa time na mataas yung community transmission sa COVID. And so now we just mandated everybody to wear masks, at least surgical mask. Naniniwala ang mga pribadong ospital na kailangang ibalik na ang mask mandate dahil sa pagtaas ng COVID-19 cases at respiratory illnesses. Ayon kay Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated President Dr. Jose De Grano, bagaman nakahanda ang mga pribadong ospital na tumanggap ng mga COVID-19 patients, mas maiging ibalik ang panuntunan ng pagsusuot ng face mask, lalo't may mga kaso silang naitatala sa ospital na incidental COVID-19 cases. Pakinggan po natin ang pahayag ni Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated President Dr. Jose De Grano. Dapat talaga ngayon I think ibalik muna natin yung mask mandate kasi talagang sa tingin ko tumataas na ulit talaga ang symptom wise yung cases ng COVID or COVID-like illnesses. We encourage every hospital na talagang bawat lahat ng papasok sa hospitals dapat naka-mask na. Hataw Balita. Samantala, hati ang opinyon ng ilang senador sa plano ng liderato ng Kamara na muling buhayin ang usapin sa charter change sa susunod na taon. Ayon kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel, hindi niya tututulan ang planong muling mapag-aralan ang umiiral na saligang batas. Ngunit taliwa sa balak isulong ni House Speaker Martin Romualdez na economic provisions, pagbabago sa sistema ng pamahalaan ang nais ng senador na pagtuunan ng pansin. Bukas naman si Senate Majority Leader Joel Villanueva sa posibilidad na muli itong matalakay sa Senado, pero mahalagaan niyang timing kung kailan ito dapat pag-usapan. Pakinggan po natin ang magkasunod na pahayag ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel at Senate Majority Leader Joel Villanueva. So pag sinabing review the Constitution, open ako dyan. But federalism, wag yung ibang agenda. It is always a good time to review the Constitution. Ngayon, 2024 may be a good time kasi kung hindi matapos, at least those running in 2025, pwedeng i-demand ng mga botante yan. Ano naman ang stand mo sa charter change? If the purpose buksan yung business side is to allow foreign business people to exploit our natural resources and to own land, yan ang lalo nating dapat wag payagan. Is this the right time na mag-election ulit? Parang baka muli maging biktima yung sino mang magtutulak nito na gusto lamang palawigin yung kanilang termino, which is a valid point. No? Kailangan, you have to be more circumspect of the timing. And then the process, definitely. The process is very important. Samantala, nais naman ni Senator Francis Cheese Escudero na malinawan sa kung anong paraan ang gagawin sa pag-amyenda ng konstitusyon at kung ano-ano mismo ang gagawing amyenda. Nakukulitan naman si Senator Amy Marcos sa mga nagsusulong ng tsa-tsa. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Ang kulit naman. Talagang sinabi na ni PBBM na hindi napapanahon kasi dapat nakatutok tayo sa hanap buhay ng tao at ibagsak ang presyo ng bigas at iba pang bilihin. At 2 beses na ibinasura yan ng todo-todo ng Senado. Ba't pagpipilitan?
Bakit ganun? Ang kulit. Baka may gusto mag-prime minister na hindi manalo sa presidente. Hataw Balita. Hinihintay pa ng Korte Suprema ang sagot mula sa mga respondent sa mga petisyon laban sa confidential fund ng opisina ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Supreme Court Chief Justice Alexander Hesmundo, pinag-aaralan nila ngayon kung i-consolidate ang mga petisyon. May iba't ibang argumento at punto kasi sa mga petisyon. Kasama rin sa pag-aaralan ng SC ay kung kailangang magtakda ng oral arguments hinggil sa mga reklamo. Pakinggan natin ang pahayag ni Supreme Court Chief Justice Alexander Hesmundo. Okay na, kailangan mag-set ng oral argument, we will do that. And of course, papaalam namin sa inyo kung isa-set namin for oral arguments. Hataw Balita. Ipinahayag ng Department of Justice o DOJ na hindi sila maglalabas ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Apollo Quiboloy hanggat walang formal na investigasyon laban sa kanya. Ang Immigration Lookout Bulletin Order ay kaiba sa Hold Departure Order dahil sa ilalim nito ay babantayan lamang kung lalabas ng bansa ang isang subject na may pending na kaso at hindi naman maaaring pigilan ito na lumabas ng bansa. May dalawang reklamo laban sa religious leader na si Apollo Quiboloy ang may nakabinbing apela ngayon sa Department of Justice. Ayon kay DOJ Spokesperson Assistant Secretary Miko Clabano, isa rito ang cyber libel na isinampa ni dating Senador Manny Pacquiao at rape and qualified trafficking in persons. Dagdag pa rito na dismiss ang dalawang reklamo laban kay Quiboloy sa piskalya, kaya naghain ng petition for review ang nagreklamo. Pakinggan natin ang pahayag ni DOJ Spokesperson Assistant Secretary Miko Clabano. Tatlo po yung kaso ni Pastor Quiboloy. Dalawa po siya ang respondent. Yung mga kaso na siya po yung respondent, yung dalawa po dinismiss sa first level prosecutors. And it was brought up here on appeal. Dahil wala pa po tayong investigation, preliminary investigation, it's one of the requirements na mag-file for ILBO. Otherwise, it might set a dangerous precedent na kung wala pang investigation, wala pang kaso sa korte, maglalabas na po tayo ng ILBO. Samantala, para naman sa abogado ni Quiboloy na si Attorney Ferdinand Topacio, walang karapatan ng Senado na imbestigahan ang religious group leader. Pakinggan natin ang pahayag ni Attorney Ferdinand Topacio. Palusot lang yun eh. Kung ang sinasabi niya, yung expanded anti-human trafficking law, last year lang yun inamyendahan eh. Nilagyan ng susog yung batas na ipinasa noong 2003. Hataw Balita. Posibleng lumusot sa House Committee on Legislative Franchises ang panukalang ipawalang bisa ang prangkisa ng Swarasag Media Corporation na mas kilala sa tawag na Sunshine Media Network International o SMNI batay sa ilang mambabatas. Ito'y matapos maaprubahan sa komite at maging sa plenaryo ang resolusyon na humihikayat sa National Telecommunications Commission o NTC na suspindihin ang operasyon ng TV network. Ayon ito sa chairperson ng komite na si Parañaque 2nd District Representative Gus Tambunting. Ganito rin ang paniniwala ng mismong naghain ng panukalan na si One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez. Posible nang matalakay sa komite ang panukala sa Enero ng susunod na taon matapos ang congressional break. Gayunman, hindi naman nakatitiyak kung lulusot ang panukala sa House Plenary at sa Senado. Pakinggan natin ang magkasunod na pahayag ni House Committee on Legislative Franchises Chairperson Parañaque 2nd District Representative Gustavo Tambunting at One Rider Party List Representative Ramon Rodrigo Gutierrez. I don't want to preempt the committee members on how they're going to decide on the revocation of the SMNI franchise. But it may be logical that since they asked for the suspension through the NTC, they will also vote for the revocation.
Yung ating members sa committee, I would say divided. Some of them are only willing to go forward with the suspension para mag-investigate further, no? But some members are also of the belief na this is sufficient po for revocation. That's why I filed this bill to bring this, to lay it on the table and see po where the committee stands. Na perhaps there are maybe majority of the members who are like-minded na this would be sufficient already for revocation. Ang legal counsel naman ng SMNI na si Attorney Mark Tolentino naninindigang walang paglabag sa prangkisang naturang TV network. Tiwala rin itong makalulusot ito sa Senado. Isinusulong sa Kamara ang revocation sa prangkisa ng SMNI dahil sa umano'y sari-saring paglabag sa probisyon ng prangkisa nito. Gaya ng umano'y tahasang pagpapakalat ng maling impormasyon, paglilipat ng kontrol ng korporasyon ng walang approval ng Kongreso, pagpalyang sumunod sa 30% distribution ng ownership sa publiko at iba pa. Pakinggan po natin ang pahayag. May support naman kuha sa Senado but hindi na naman kuha yung majority. Maybe isa, dalawa, hanggang tatlo, makuha nila yan. But majority of the senators, hindi na payag sa ganyan. Hataw Balita. Yan po ang tinig ni Attorney Mark Tolentino, ang SMNI Legal Counsel. Samantala, naharap na naman sa mga panibagong reklamo sa Department of Justice o DOJ si expelled Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Arnie Tevez Jr. Kasama ni Tevez sa mga inireklamo ang kanyang anak na si Axel Tevez at dating gobernador na si Pride Henry Tevez, ang mas batang kapatid ni Arnie. Ang mga bagong isinampang reklamo kay expelled Congressman Arnie Tevez ay paglabag sa The Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012, partikular ng financing terrorism, at paglabag sa Republic Act 11479 o ang Anti-Terrorism Act of 2020 sa ilalim ng Material Support to Terrorists. Ayon kay Assistant Secretary Miko Calabano, tagapagsalita ng DOJ, wala pa silang buong detalye tungkol sa mga reklamong ito. Itinakda ng kagawaran ng preliminary investigation sa December 19, 2023 kung saan inaasahang ilalabas ang mga karagdagang detalye ukol sa mga reklamong nabanggit. Pakinggan po natin ang pahayag ni DOJ spokesperson Assistant Secretary Miko Calabano. I have yet to see the actual complaint. Like I said, baka it would be best for accuracy purposes na magbigay na lang ako ng brief on that. But we can assume na whichever organization it is, it's most likely a proscribed organization. Hataw Balita. Isang resolusyon ang ipinasa ng Provincial Board ng Palawan bilang pagsang-ayon sa panawagang pauwin na si Chinese Ambassador Wang Xilian. Kinundina rin ng Provincial Board ang panibagong insidente ng harassment ng China sa mga barko ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc at Ayungin Shoal. Pakinggan po natin ang pahayag ni Palawan Board Member Roseler Pineda. Expression is in relation with the incident again happened in the West Philippine Sea, yung patuloy na panghaharas ng ating kaibigang mga Chinese, Mr. Chairman, na in return wala ho talagang magawa ang ating parte, no, bilang Pilipino. So kaya ho tayo nag-come up uli sa panawagan na suportahan ang pagtanggal ng kanilang ambassador sa Pilipinas. So sa ganitong panawagan, Mr. Chairman, ay isang paraan at ito isang manifestations ng Palawenyo, isang sentimento na maipaabot natin na tayo ay patuloy na tumututol sa ginagawang Ang Palawan ang probinsyang nakasasakop sa munisipyo ng Kalayaan na kinabibilangan ng Pag-asa Island at iba pang mga isla at bahura na bahagi ng teritoryo ng bansa gaya ng Ayungin Shoal. Hataw Balita. Simula kahapon, December 13, nawala ng supply ng tubig ang mahigit sa 6,000 customer ng Maynila at matapos na pumutok ang kanilang tubo sa may Ligarda Street sa Barangay 412, lungsod ng Maynila. Nahihirapan ang mga residente lalo't
wala silang imbak na tubig dahil biglaan ang pangyayari. Apektado rin ang ilang negosyo gaya ng mga karinderya na nakaasa sa supply ng tubig para sa pagluluto at paghuhugas ng kinainang pinggan ng mga customer. May mga idineploy na water tanker ang Maynilad na nag-iikot sa mga barangay para maghatid ng supply ng tubig sa mga apektadong customer. Ayon sa Maynilad, sa ngayon hindi pa nila tiyak kung kailan may babalik ang supply ng tubig dahil kinakailangan pang magsagawa ng assessment sa kabuang pinsala ng pumutok na tubo. Suspetya ng Maynilad maaring dahil sa malakas na pressure kaya nasira ang kanilang tubo. Pakinggan natin po ang pahayag. Nag-notify kami doon sa aming mga customers until 7 p.m. mamaya. But of course, hindi pa namin ma-determine kung ito is mapapaikli or mapapahaba. But hopefully hindi pa ito mag-extend pa beyond that notice. Wala pa po kaming konkretong rason kung paano nangyari ito. Wala naman po kaming nakitang ongoing na road construction doon sa area. Could be po ito is yung may tinatawag na water pressure surge na nagko-cause ng pag-break ng ilang mga tubo namin. Hataw Balita. Yan po ang tinig ni Ronaldo Padua, Vice President Head ng Water Supply Operations. Pinayagan na ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS Regulatory Office ang planong pagtataas ng singil sa tubig na mag-uumpisa sa susunod na taon dahil na rin sa mga infrastruktura na ipinagawa ng Maynilad at Manila Water at sa tariff adjustment bunsod naman ng inflation. Para sa Maynilad customers, nasa 7.87 pesos ang average increase sa kada cubic meter na konsumo. Katumbas ito ng 4.74 pesos na dagdag sa bill kada buwan para sa low-income lifeline consumers o nasa 10 cubic meters and below ang nakukonsumo. 26.61 pesos naman sa regular lifeline customers habang 100.67 pesos sa mga kumukonsumo ng 20 cubic meters at 205.87 sa mga kumukonsumo ng 30 cubic meters. Para naman sa Manila Water customers, average na dagdag na 6.41 pesos sa kada cubic meter. Ang epekto nito sa mga residential area na nasa low-income lifeline consumers ay dagdag na 2.96 pesos sa buwanang bill, 34.12 pesos naman sa mga kumukonsumo ng 10 cubic meters. Additional po na 76.68 na dagdag para sa 20 cubic meters at 154.55 sa mga kumukonsumo ng 30 cubic meters. Pakinggan po natin ang pahayag ni MWSS Regulatory Office Chief Regulator Attorney Patrick T. I can guarantee that there will be no water crisis because of these projects. Ang mas importante kasi dito ay tapat na serbisyo. Kasi po, ang problema po pag hindi po natin ginawa po itong tariff adjustment ay baka magka-problema po tayo. At hindi po ma-provide ang tamang serbisyo sa ating mga consumers. At mas mahirap po ang epekto nito sa ating mga consumers. Hataw Balita. Sa iba pang balita, mananatili at hindi sususpindihin ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang number coding scheme na ipinatutupad sa Metro Manila. Ito'y sa kabila ng isasagawang transport strike ng ilang transport group na magsisimula ngayong araw ng Huwebes, December 14. Ayon kay MMDA Acting Chairman Romando Artes, mas lalo lamang lalala ang traffic kung sususpindihin ito. Bukas magsisimula ang 2 araw na tigil pasada ng grupong Piston bilang protesta sa December 31 deadline ng pamahalaan para sa franchise consolidation ng PUB Modernization Program. Pakinggan po natin ang pahayag ni MMDA Acting Chairman Romando Artes. Kasi pag nag-suspend tayo, sa ngayon pa lang po, mabigat yung daloy ng traffic. Alam naman po natin yung epekto ng suspension ng number coding. An additional 20% yan sa nasasakyan sa lansangan.
Tiniyak naman ng MMDA na may naka-standby ng government assets na handang i-deploy para sa libreng sakay sakaling mahirapan ang mga commuter na makasakay bukas at sa Biyernes. Mainit na bakbakan ang inaasahan sa triple header ng UNTV Cup Season 10 Eliminations. Kapwa nasa must-win situation ng Comelec Vanguards, SSS Kabalikat at Malacanang Team OP-PMS Trailblazers sa kanilang laban para makabante sa next round. Si Bernard Dadis humahataw. Masusubukan ng tatag ng rookie team Comelec Vanguard sa kanilang bakbakan ng DNR Warriors mamayang alas 2 ng hapon, nagaganapin sa Phil Oil Oil Centers sa San Juan City. Napakahalaga na maipanalo ng Comelec na may 1-3 win-loss record ang kanilang huling 2 game para sa posibleng slot sa next round ng UNTV Cup Season 10. Subalit malaking balakid sa kanila ang DNR Warriors na hindi pa napapayukod sa huling 4 na laban. As of now, the team morale is mataas pa rin. Confident pa rin kami na kaya namin makapasok sa next stage natin, and ang gagawin namin is yung training namin assist pa rin, adjustment lang, and siguro motivation lang sa mga players natin to execute better despite the fact na mas malaki kalaban namin. Dapat execute pa rin natin yung mga plays natin. Nasa kaparehong sitwasyon din ng Comelec ang SSS Kabalikat. Ang SSS na may 2 panalo at 3 talo ay kinakailangang manalo sa NHA Home Masters para manatiling buhay ang kampanya nila sa liga. Kaya naman mas doble pa ang effort na gagawin ng SSS para masundan ang kanilang second winning streak at magiba ang Home Masters na mas malalim ang bench sa kanilang sagupaan alas 3:30 ng hapon. Sa ngayon, 1 beses pa lang natalo ang NHA sa huling 5 laban. Sa kabila nito, mataas pa rin ang moral ng SSS matapos ang impresibong panalo noong nakaraang linggo laban sa Judiciary Magis. Yung panalo na sobrang malaga sa team kasi biglang nag-low moral yung team eh. So sabi ko, just 1 game at a time. Focus tayo sa game natin Judiciary. Pag nanalo, another game, focus tayo. On to the next game, on to the next game, on to the next game. Kaya sabi ko, positive lang kayo. Bear with us. Dami tayong gagawing adjustment. Pipilitin naman ng DOJ Beacons na makapasok sa win column sa kanilang banggaan ng Malacanang Team OP-PMS Trailblazers alas 5 ng hapon. Ngunit tiyak na pahihirapan ng Trailblazers ang DOJ dahil must-win situation na rin ang Malacanang Team na may 1 panalo at 3 talo. Mahigit 2 linggo ang naging preparasyon ng DOJ para sa kanilang susunod na laban. Number 1 is conditioning talaga kasi na-outrun kami. Hopefully maka-adjust kami sa conditioning and makasabay kami sa mga fast break nila and better defense sa amin. Live ba rin na mapapanood ang triple header game sa YouTube channel ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports and Charity. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinangalagahan. Hataw Balita. Oras alas 5:36 na po ng umaga at sa pagpapatuloy ng Hataw Balita Pilipinas. Isang lalaki ang nasawi sa nangyaring sunog sa Giginto, Bulacan kahapon. Batay sa nakalap na detalye ng pulisya, nakaligtas sana sa kamatayan ang nasabing biktima kung hindi na nito binalikan ang perang pampasweldo nito sa mga empleyado ng paggawaan ng plastik. Si Nestor Torres humahataw. Hataw Balita. Patay na nang makuha ng mga otoridad ang katawan ng 32 anyos na lalaki na si Francis Vincent Urbano sa loob ng nasunog na pabrika ng plastik sa Barangay Tabi, Giginto, Bulacan kahapon December 13. Si Francis ang sekretarya ng kumpanyang High Plus Manufacturing na pagmamay-ari ni Robert Ong.
Batay sa investigasyon na nakalap ng Giginto, Bulacan Municipal Police Station, nakaligtas sana ang biktima sa trahedya kung hindi na nito binalikan ang perang pampasweldo sa mga empleyado ng pabrika. Dito sa loob ng pabrika, natagpuan ang bangkay ng biktimang si Frances. Sinubukan nito na kunin sana ang pampasweldo ng kanyang mga kasama sa trabaho. Pero ang masaklap nito, hindi na siya nakalabas ng buhay. Ang initial investigation na lumalabas, nagsimula yung sunog sa machinery area at yung biktima at mga kasama niya sa trabaho nung time na nangyari yung sunog, lumabas na ng warehouse. Ngayon itong biktima natin, bumalik sa opisina na maaaring merong kukunin, kaso hindi na siya nakakalabas. Labis namang nagdadalamhati ang mga naiwang kaanak ni Francis, lalo't uuwi sana ito ng Leyte bago matapos ang buwan para makita ang kanyang magulang at mga kapatid. Hiling ng tiyuhin ng biktima sa may-ari ng pabrika, matulungan sana sila sa pagpapalibing at iba pang gastusin. Tutukan niya po yung mga nangyari dito, tutukan niya po yung mga tao niya, huwag niyang pabayaan, kumara po siya. Kwento naman ng isang sugatan na nakaligtas sa pagsabog. Nakita niyang nagliliyab ang apoy sa ilalim ng makina. Sinubukan pa sana niya itong patayin gamit ang fire extinguisher, subalit bigla na lang itong sumabog. Ang masaklapan nito, ang pera na naipon niya sa alkansya sa 13 taon, hindi niya napakinabangan. Masakit man, ipinagpapasalamat pa rin ito sa Diyos na nakalabas ng ligtas ang kanyang asawa at anak. Maintenance din ako, pinuntahan ko agad, magdala ko ng presente sir. Pagbuga kong gano'n sa ilalim ng makina, hindi na ako kaya, sumabog na, tumakbo na ako. Hindi na ako kaya, lapnos na ako pati dito Iniwanan ko na po, pastry sir, pamilya namin, kinuha namin yung mga anak namin, yun, yung mga gamit na iwan. Wala kami mga damit, pati pera, boss. Malaki-laki po kasi yung 13 years na gipon ako. Samantala, bukod sa bodega at pagawaan ng plastik, nasunog din ang 2 pang aluminum na truck na may mga lamang plastik na i-deliver sana sa Divisoria. Sa ngayon, hindi pa rin humaharap sa mga pulis ang may-ari ng pabrika para sagutin ang gastusin sa mga naging biktima. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita. Isang motorcycle rider ang nahagip ng isang SUV na kasalubong nito sa isang blind curve ng Airport Road sa Legazpi City, Albay. Si Francis Atento, humahataw. Hataw Balita. Nagtamo ng sugat sa kanang braso at tuhod ang isang motorcycle rider matapos mahagip ng isang SUV sa Legazpi City Airport Road sa lalawigan ng Albay bandang alas 11:10 ng gabi noong Martes, December 12. Kinilala ang biktima na si Tyler Froilan Lagrosa, 23 anyos ng Daraga, Albay. Ayon sa biktima, tinangka umanong mag-overtake ng SUV sa isang truck at nagkasalubong sila sa isang blind curve. Agad namang nilapatan ng paunang lunas ang sugatang rider ng UNTV News and Rescue Team nang mapadaan ito sa pinangyarihan ng aksidente ilang minuto matapos itong mangyari. Naabutan ng rescue team ang biktima na nakaupo sa tabi ng kalsada kasama ang mga pulis na rumisponde. Dinala ang biktima sa Bicol Regional Hospital and Medical Center matapos malapatan ng paunang lunas. Nagkasundo naman ang biktima at driver ng SUV na sasagutin nito ang gastusin sa pagpapagamot at pagsasaayos ng motorsiklo ng rider. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mula dito sa Albay, Francis Atento, humahataw! Hataw Balita. Agad na na-rescue ng Philippine Coast Guard ang 3 individual matapos tumaob ang kanilang sinasakyang motor bangka habang binabaybay ang karagatang sakop ng barangay San Pedro sa Cantilan, Surigao del Sur kahapon December 13. Ayon sa mga otoridad, pumalaot ang 3, dalang isang kabaong para sana ilibing ito sa sementeryo sa karatig na bayan, ngunit tumaob ito nang hampasin sila ng malalaking alon. Agad na isinailalim sa medical assessment ang 3 sakay ng tumaob na bangka at sa ngayon ay nasa mabuti ng kalagayan. Samantala, nahila na pabalik sa bayan ang motor bangka at ibinalik na muna sa punerarya ang kabaong.
Hataw Balita. Bilang pagtugon sa mga hinaing ng mga mag-aaral ng Mindanao State University o MSU na nagsasagawa ng kilos protesta nitong Lunes, ibinahagi naman ni Presidential Management Staff Director Attorney Rashid Pandi ang ilan sa mga countermeasure na kailangang magawa ng institusyon. Pangunahin na rito ang gawing professional ang Peacekeeping Forces o PKF ng universidad. Pakinggan po natin ang pahayag ni Presidential Management Staff Director Attorney Rashid Pandi. Ang consistent talaga is to train and professionalize our security force, our peacekeeping forces. Although they are unarmed because peacekeeping force lang man sila, we look into training them every batch by Saturday, capacity building. We also want to have them new uniform, among others. We also want to equip them with at least 100 pieces of metal detectors, which they can use in strategic areas on campus. Pangalawa naman dito ang agarang pagpapatayo ng 9 na outpost ng entry at exit point sa paaralan. Ipatutupad din ng paaralan ang number at color coding system sa lahat ng mga sasakyan na papasok sa loob ng campus upang mamonitor ang paglabas-pasok ng mga public transportation. Isa rin sa kinokonsidera ng universidad ang pagkakaroon ng perimeter fence sa buong campus, bagamat ito'y pang long-term solution na dahil sa lawak ng lupain na sakop nito. Hataw Balita. Nakisa ang mga departamento ng lokal na pamahalaan ng Daraga sa Albay kasama ang iba't ibang mga sektor at organisasyon sa bayan upang isulong ang kampanya laban sa Violence Against Women o BAWA. Layo ng naturang advokasya na matigil ng mga karahasan na ginagawa sa maraming kababaihan sa buong bansa. Nagdalang mga lumahok ng mga banner na may mga nakasulat na Stop Violence Against Women. Nagtagal ng 18 araw sa bayan ng Daraga ang nasabing kampanya. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Huwebes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Sa kasalukuyan ay patuloy yung pag-iral ng hanging amihan dito sa may bahagi ng Luzon at yung easterlies naman ang nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Samantalang yung cloud cluster sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility ay nabuo na bilang isang low pressure area at huli nating namataan sa may layong 1,865 kilometers sa may silangan ng southeastern Mindanao. Itong low pressure area na ito, mababa pa rin yung tsansa na maging isang bagyo sa susunod na 2 araw, bagamat inaasahan natin na possible itong pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa araw ng Sabado. At pagdating naman ng araw ng Linggo ay maaaring lumapit dito sa may silangang bahagi ng Mindanao. Kaya naman pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan dyan at paghahanda sa paglapit nitong low pressure system na ito dahil maaari ito magdala ng mga pag-ulan sa may silangang bahagi ng Visayas at ng Mindanao. At para naman sa magiging lagay ng panahon ngayong araw sa Kalakhang, Luzon, inaasahan natin na maulap na kalangitan na may mga pag-ulan o may hinang pag-ulan sa may bahagi ng Cagayan Valley, Aurora, Quezon at sa ilang bahagi ng Bicol Region, partikular sa may bahagi ng Camarines Norte, Camarines Sur at Catanduanes dahil yan sa epekto ng hanging amihan. At sa nalalabing bahagi ng Luzon, kasama na rin sa Metro Manila ay magkakaroon naman generally fair weather conditions at magkakaroon lamang ng mahihinang pag-ulan o mga isolated na mga mahihinang pag-ulan o pag-ambon dahil naman yan sa epekto ng hanging amihan. At para naman sa magiging lagay ng panahon sa Kalakhang, Visayas at Mindanao, asahan pa rin ng generally fair weather conditions bagamat posible pa rin magkaroon ng mga severe thunderstorm events na maaaring magdala ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya maging alerto yung ating mga kababayan tuwing magkakaroon ng mga severe thunderstorm events. At para naman sa lagay ng ating karagatan, sa ngayon ay wala tayong nakataas na gale warning sa namambaybayin ng ating bansa. Bagamat pinag-iingat yung ating mga kababayan sa may bahagi ng Northern Luzon kung saan maaari pa rin makaranas ng katamtaman hanggang sa matataas na mga pag-alon, dulot yan ng hanging amihan. At ang haring araw ay sisikat ngayon 6:12 ng umaga at lulubog naman mamayang 5:29 ng gabi. Napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Patrick Del Mundo. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang.
Hataw Balita. Samantala, patuloy na pinagsisikapan at pinagtutulungan ng Members Church of God International ang sari-saring kaawang gawa na naglalayong matulungan ang mga kapwa-tao nating higit na nangangailangan. Para mas malubos at mapalawak pa ang serbisyo publiko ng organisasyon, kasalukuyang itinatayo ang MCGI Charity Village kung saan pagsasama-samahin ang iba't ibang institusyon na siyang lilingap sa mga benepisyaryo. Si Leslie Widem humahataw. Hataw Balita. May mga pangangailangan ng bawat individual na ninanais matugunan para mabuhay. Tulad ng pagkain, hanap buhay, tirahan, atensyong medikal at marami pang iba. Pero dahil na rin sa hirap ng buhay at kakapusang pinansyal, marami ang hindi na lang umiimik at madalas ay nagtitiis na lamang. Dahil sa MCGI Cares, naturuan ng Members Church of God International ng diwa ng pagtutulungan at pagtitinginan upang kahit sa pinakamaliit na paraan ay matulungan ang mga nangangailangan. Kabilang sa sama-samang inilunsad at patuloy na pinagsisikapang maipagpatuloy ng organisasyon ang 3 MCGI Mobile Dental and Optical Clinic na sa kasalukuyan ay patuloy na lumilibot sa iba't ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao at libreng tumutugon sa pangangailangang medikal sa bawat komunidad na napupuntahan. Noong nagdaang COVID-19 pandemic, inilunsad naman ng organisasyon ang MCGI UNTV Health Facility sa Malolos, Bulacan na tumutugon sa pangangailangan sa pasilidad para sa mga pasyenteng nagpositibo sa virus. Binuksan din ang maraming MCGI Free Store kung saan libreng nakakakuha ng mga pagkain, damit at iba pang essential items ang mga benepisyaryo. Sa hangaring masunod ang nakasulat sa Biblia na saklolohan ang mga napipighati, lingapin ang mga ulila, babaeng bao at mga may hirap, kasalukuyang itinatayo sa MCGI compound sa Apalit, Pampanga ang MCGI Charity Village na inilunsad sa pangunguna ni Kuya Daniel Rason kamakailan. Ayan, palakpakan naman po natin! Pagsasama-samahin dito ang mga matatagal ng proyekto na pinasimulan ng organisasyon tulad ng MCGI Orphanage, Home for the Abandoned Babies, Home for Special Children, KFI Home for the Elderly and Person with Disability at KFI Home for Minors. Isa si Lorraine sa mga kinukupkop ng MCGI sa KFI Home for the Minors. Kasama ang kanyang kapatid, dinala sila ng kanilang ama sa Maynila mula sa Bicol at ipinaampon dahil sa kahirapan. Ang alam ko po hindi po niya kami kayang buhayin. Kasi po mahirap po kami. Mahirap po kasi yung buhay po namin. Si Papa po nangangalakal po siya. Para po meron po kaming pambuhay. Yung po, dinala niya po kami dito. Hindi ko din po alam na dito po kami dadalhin. Tapos mag-i-stay na po kami. Ang dating overseas Filipino worker naman na si Nori, na isa sa kinukupkop sa Home for the Elderly and Persons with Disability, naubos noon ang ipon sa pagpapagamot dahil sa karamdamang matapos umuwi ng Pilipinas. Nung pumunta ko dito for dialysis ako kasi yung pera ko naubos na sa papagamot. Dito ko na rin na-detect na may cancer ako. Dumating ako sa point na I really became hopeless. Uliyambaw na po ako. Ang mga anak ko naman may kanya-kanya ng pamilya. Lubos ang pasasalamat ng mga benepisyaryo tungkol sa mas pinaganda at pinalawak na paglingap sa kanila ng grupo. Dito talaga well taken care of kami. No, wala kaming dapat i-complain kasi satisfied clients kami rito eh. We eat on time, medication namin on time. Ang totoo, hindi ko naranasan ang ganda ng buhay dito kaysa sa labas. Naramdaman ko yung pagmamahal ng Diyos
yung awa, habag. Kasi karamihan sa amin may sakit, walang anuman. Pero yung pagmamahal ng Diyos nandyan, hanggang sa huling sandali ng buhay mo, hindi ka pababayaan. Yung pinapakita nila na ano ka po nila, tanggap ka nila. Naramdaman ko dito yung tunay na pagkalinga ng tunay na mga magulang po. Madami po akong naging kapatid. Then, mga parang tumayo po magulang sa akin. Parang big family nga po. Madaming kalaro, madaming kasamang bata. Ang itatayong MCGI Charity Village sa Apalit, Pampanga ay magsisilbing modelo sa iba pang mga charity village na itatayo rin sa iba't ibang dako kung saan naroon ang MCGI. Magkakaroon ito ng mga pasilidad na tiyak na magagamit at pakikinabangan sa paglingap sa mga nangangailangan. Pinagsisikapan natin sa MCGI na mapagtulong-tulungan, na masikap natin na magawa yung paglingap sa mga nangangailangan, yung mga walang anuman, yung mga talagang mga ulila, mga babaeng bao, anumang bagay na may kinalaman sa pagkakaawang gawa sa paggawa ng kabutihan at paglingap sa ating mga kapwa-tao. Mahalaga yon sa paningin ng Diyos. Tinayak naman ng lokal na pamahalaan ang kanilang suporta sa naturang proyekto ng MCGI. So napakalaking charity nito. I would like to assure each and everyone that the local government of Apalit is always with you sa mga gawain po na alam po nating makakabuti para sa ating bayan. Huwag po kayo magatubili, nandoon lang naman po kami. Ang lahat ng nasimulan at ipinagpapatuloy na mga proyekto ay bahagi ng pag-ibig na itinuro at isinasabuhay ng Members Church of God International. We have to start somewhere. At dun sa mga bagay nating inuumpisahan, lahat po ng inuumpisahan ay hindi magiging maayos kung hindi matatapos. At sa tulong at awa ng Panginoon, sana kung hindi ko man makita ang katapusan po nito, ay ipagpatuloy ninyo ang pagnanasa na laging makagawa ng kabutihan sa ating mga kapatid at sa ating mga kapwa-tao. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Leslie Widem, humahataw! Hataw Balita. Ayan, napakagandang proyekto po niyan. At sa atin namang shout out, happy Sabbath anniversary po kay Brad Joshua Canha at Sis Grace Cosare. Shout out din po sa caregivers ng KFI Home for Minors, si Mina Castro, Jessa Andrada, Brian Marquez at ang kanilang center head Melanie Manankil. At salamat po sa lahat ng tumutok po sa atin ngayong umaga sa ating YouTube, sa Radyo La Verdad 350, of course sa Facebook at sa UNTV 37. Salamat po sa inyo. At day 9 na po tayo sa nagpapatuloy na mass indoctrination po ng MCGI mamayang alas 7 po muli ng gabi, Philippine Standard Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang po dyan ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po yung nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa unang Juan, Kapitulo 4, talatang 9 hanggang 10. Dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin, sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanglibutan, upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. Narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. At sinugo ang kanyang anak, na pampalubag loob sa ating mga kasalanan.
At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Huwebes, ika-14 sa buwan ng Disyembre 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo Libertad 1350 ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo Libertad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.